Isang sampal ng katotohanan ang gumising sa aking pagkakahimbing. Habang ako'y naghihintay sa pintuan bitbit ang pag-ibig na 3 taong inalagaan, ang aking asaway bumalik na may bitbit na ibang pamilya. Itinapon niya ako na parang basahang marumi sa kalsada. Ngunit hindi nila alam, ang inaapi nilang alila ay ang reyna ng fashion na wawasak sa kanilang karangyaan. Sino ang tunay na magmamakaawa sa huli? Tumabi ka nga riyan, Maribel. Ang harang-harang mo sa daan, parating na ang mag-ama ko. Hindi inalintana ni Maribel ang tila latigong humagupit na tinig ng kanyang biyenan. Nanatili ang kanyang mga mata sa ibabaw ng kumukulong palayok. Ang mga kamay ay abala sa paghahalo ng paboritong sinigang na baboy ni Carlos. 3 taon. 3 mahahabang taon niyang tiniis ang pangungulila, ang mga gabing yakap ang unan, at ang mga kamay na pagod sa pagkayod para lamang may maipadalang disenteng pagkain at damit ang asawang nagtatrabaho sa Dubai. Ngayon, sa wakas, uuwi na ito. Ang amoy ng kulo ng sampalok at ang halimuyak ng mga gulay ay tila amoy ng pag-asa para sa kanya. Pinangarap niya ang sandaling ito, ang pagdating ni Carlos, ang mahigpit na yakap nito, at ang mga salitang, "Maan, namiss kita." Binaliwala niya ang mantsa ng uling sa kanyang duster at ang kalyo sa kanyang mga palad. Ang mahalaga, narito na ang hinihintay niya. Isang marangyang sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bahay at ang busina nito ay tila isang musika sa pandinig ni Aling Rosa. Nagmamadali itong lumabas. Halos maitulak si Maribel na nooy kasalukuyan sanang sasalubong. Bumukas ang pinto ng kotse. Unang bumaba si Carlos, ang kanyang asawa. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Guwapo pa rin ito, mas tumikas ang katawan, at suot ang mamahaling damit na ipinadala niya noong nakaraang Pasko mula sa naipon niyang pera sa paglalabada. Ngunit hindi ito nag-iisa. Kasunod nitong bumaba ang isang babaeng nakasuot ng puting bestida na hapit sa katawan, may bitbit na Hermes na bag, at ang mukha ay tila ipininta sa kapal ng kolorete, at sa mga bisig ng babaeng iyon ay isang sanggol na mahimbing na natutulog. Gumuho ang mundo ni Maribel. Ang sandok na hawak niya ay bumagsak sa sementadong sahig, lumikha ng isang matinis na kalansing na sumabay sa pagbasag ng kanyang puso. Tila napako ang kanyang mga paa sa kinatatayuan. Ang pamilyar na kusina ay biglang naging isang banyagang lugar, at ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. "Sino sila, Carlos?" tanong niya. Ang boses ay basag at halos hindi marinig. Ngunit ang tingin ni Carlos ay malamig. Walang anumang emosyon. Lumapit si Aling Rosa sa babae, kinuha ang sanggol at hinalikan ito ng buong pagmamalaki. "Apo ko, ang aking unang apo. Halika, Stella, iha. Pagod kayo sa biyahe." Stella, iyon pala ang pangalan ng lason sa kanyang buhay. Hinarap ni Carlos si Maribel, ang muka ay walang bakas ng pagmamahal na 3 taon niyang inasam. "Si Stella at ang anak namin. Dito na sila titira." "Anak ninyo?" Halos pabulong na ulit ni Maribel. Ang bawat salita ay tila bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. "Oo," walang pakundangang sagot ni Carlos. "At para malinaw ang lahat, Maribel, si Stella ang asawa ko sa mata ng lahat. Ikaw, isa ka lang katulong na pinatira namin dito dahil sa awa." Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa sampal. Isang katulong. Iyon lang pala ang tingin sa kanya matapos ang lahat ng sakripisyo. Sumingit si Aling Rosa, ang mga matay nag-aapoy sa galit. "Narinig mo ba, babae? Kaya itigil mo na yang pag-iinarte mo. Kunin mo ang mga bagahe nila sa kotse at iakyat mo sa master bedroom. Bilis!" Nakatulala lamang si Maribel, hindi makagalaw. Tila nabingi siya sa utos. Naramdaman niya ang marahas na pagtulak sa kanyang balikat. "Ano pang tinutunganga mo riyan?" Sigaw ulit ng biyenan. Walang lakas na naglakad si Maribel palabas.
Habang kinukuha niya ang mga maletang mabibigat, ang bawat isa ay tila may pabigat na bato ng kataksilan. Sa kanyang pag-akyat sa hagdanan, dumaan sa tabi niya si Stella. Hindi ito nagsalita. Ngunit sa pagdaan nito, sinadya nitong tapakan ng kanyang kamay na nakahawak sa pasamano. Isang maikling, matalim na sakit ang gumuhit. Ngunit wala na itong papantay pa sa sakit na nararamdaman ng kanyang puso. Nang makarating siya sa silid na dati ay sa kanilang dalawa ni Carlos, naamoy niya ang pabango ni Stella na kumapit na sa bawat sulok. Ang larawan ng kanilang kasal na nakapatong sa mesa ay wala na roon. Pinalitan na ito ng litrato nilang tatlo, si Carlos, si Stella at ang kanilang anak. Bumaba siyang muli. Ang mga binti ay nanginginig. Naabutan niya silang masayang nag-uusap sa sala. Tila siya ay isang multo na hindi nakikita. Napatigil lamang sila nang makita siyang nakatayo roon. Tumingin si Carlos sa kanya. Ang tingin na yon ay ang huling pako sa kanyang ataol. Dito natitira si Stella sa master bedroom. Malamig nitong pahayag. Bawat salita ay tila isang hatol. Doon ka na sa bodega, kasama ng mga basura. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Narinig na lamang ni Maribel ang yabag ng mga paa ni Carlos at Stella paakyat sa hagdan, papalayo, habang siya'y naiwang nakatayo sa gitna ng sala, basag, wasak, at nag-iisa sa dilim ng kanyang bagong katotohanan. Ang bodega, malamig ang sementong sahig na sumalubong sa kanyang mga talampakan. May amoy ng alikabok at lumang kahoy na sumasakal sa hangin, at ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang munting bumbilyang nakabitin sa kisame na binabalot ng sapot ng gagamba. Ito na ang kanyang magiging silid. Ito na ang kanyang mundo. Walang kama, walang kahit anong muebles maliban sa mga lumang kahon, mga sirang kagamitan, at isang maliit na banig na tila itinapon na rin ng panahon. Dahan-dahan niyang ibinaba ang nag-iisang maleta na pinayagan siyang dalhin. Ang laman nito ay hindi mga damit o alahas, kundi ang mga gamit na matagal na niyang itinatago. Ang kanyang mga pinsel, ang mga natuyong pintura, at ang isang lupi-luping canvas, ang mga labi ng kanyang pagkatao bago siya naging Siginang Domingo. Hinaplos niya ang magaspang na ibabaw ng lumang maleta. At sa isang saglit, tila bumalik ang lahat ng pangarap na isinuko niya para kay Carlos. Ang pangarap na maging isang tanyag na pintor. Ang pangarap na magkaroon ng sariling gallery. Lahat iyon ay ibinaon niya sa limot sa pag-aakalang ang pag-ibig ni Carlos ang pupuno sa lahat. Isang marahas na pagbukas ng pinto ang pumunit sa kanyang pagmumuni-muni. Si Aling Rosa, nakapameywang, ang muka ay lukot sa pagkasuklam. Akin na ang cellphone at wallet mo. Utos nito, inilahad ang kamay na tila isang maniningil ng utang. Pero inay, nagsusumamong tugon ni Maribel, iyon na lang po ang natitira sa akin. At bakit? Anong gagawin mo diyan? Tatawagan mo ang mga kamag-anak mong pulubi para magsumbong. Humalakhak ito ng mapakla. Wala kang kamag-anak, Maribel. Huwag mong kalimutan. Kami ang pumulot sa'yo. Akin na. Para masigurado kong hindi ka tatakas dala ang pera ng anak ko. Walang nagawa si Maribel, kundi ibigay ang luma niyang telepono at ang pitakang halos wala ng laman. Kinuha yon ni Aling Rosa na may ngiting tagumpay. At bago isara ang pinto, nag-iwan pa ito ng isang habilin na puno ng lason. Mamayang gabi, simulan mo ng labhan ang mga damit ni Stella. Gamitin mo ang mga kamay mo, huwag ang washing machine. Baka masira ang mga yon, mas mahal pa sa buong pagkatao mo. At ang pinto ay muling isinara, kasabay ng paglagapak nito ay ang tuluyang pagkakakulong ni Maribel sa kanyang bagong selda. Gabi, ang lamig ay tumatagos sa kanyang mga buto. Nasa likod bahay si Maribel, nakalubog ang mga kamay sa isang palangganang puno ng malamig na tubig at bula. Sa harap niya ay isang bundok ng mga damit ni Stella. Seda,
cashmere, mga telang sa tanang buhay niya ay hindi niya pa nahahawakan. Habang kinukusot ang isang mamahaling blusa, naramdaman niya ang mga kalyo sa kanyang palad na sumasabit sa pinong tela. Ang mga kamay na ito, na dati humahawak ng pinsel, ay ngayoy alipin ng mga damit ng babaeng umagaw sa kanyang asawa. Mula sa bintana ng master bedroom sa itaas, narinig niya ang mahinang halakhak ni Stella, kasunod ang malambing na boses ni Carlos. Sila'y magkasama, masaya, habang siya'y narito sa dilim, nilalamig at nag-iisa. Nang matapos, dinala niya ang basura sa labas. At doon, sa ibabaw ng basurahan, nakita niya ito. Ang kanilang wedding picture, basag na ang salamin. Itinapon na parang isang walang kwentang bagay. Dinampot niya ito, ang mga daliri iho nanginginig. Ang ngiti niya sa larawan ay tila isang multo mula sa nakaraang buhay, isang paalala ng isang kaligayahang ninakaw. Isang butil ng luha ang pumatak sa nabasag na salamin. Sumama sa mga patak ng hamog ng gabi, bumalik siya sa bodega, ang puso'y mas mabigat kaysa dati. Umupo siya sa malamig na sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, ang mga mata niya ay napako sa isang piraso ng uling na naiwan sa isang sulok. Kinuha niya ito. Sa maruming pader, iginuhit niya ang isang ibon. Isang ibon na may malalapad na pakpak, handa ng lumipad. Isang maliit na guhit ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Isang lihim na pangako sa kanyang sarili na hindi siya habang buhay mananatili sa kulungang ito. Kinabukasan, habang naghahanda siya ng agahan, isang tawag ang narinig niya mula sa sala. Ang pamilyar na ringtone ng kanyang lumang telepono. Hinawakan yon ni Aling Rosa, tiningnan ang screen at kumunot ang noo sa hindi kilalang numero. Sino naman kaya itong tumatawag sa'yo? Tanong nito nang may pagdududa bago pinatay ang tawag at ibinulsa ang telepono. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Maribel na mag-isip kung sino iyon. Biglang bumaba si Stella mula sa hagdanan. Bitbit ang isang mangkok ng mainit na lugaw para sa sanggol. "Hoy, Alila!" Tawag nito sa kanya. Ang boses ay matinis. "Wala ka bang gagawin kundi tumungangar yan? Tulungan mo ako rito." Nagmamadaling lumapit si Maribel. Ngunit sa kanyang paglapit, sinadyang ibuhos ni Stella ang laman ng mangkok sa kanyang braso. Gumuhit ang napakalasong init sa kanyang balat. Napasigaw siya sa sakit. "Ay nako, tanga-tanga ka kasi." Sigaw ni Stella. Ngunit ang mga mata nito'y nang iinis. Walang bakas ng pagkagulat o pagsisisi. "Ang lampa mo! Tingnan mo ang ginawa mo. Natapon ang pagkain ng anak ko. Bilis! Linisin mo yan, Alila." Habang hinihipan ni Maribel ang namumulang balat sa kanyang braso dahil sa hapdi ng lugaw na ibinuhos ni Stella, isang kakaibang liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi ang apoy ng isang lihim na matagal na niyang itinatago sa ilalim ng kanyang pagkatao bilang isang matiis na asawa. Sa pinakasulok ng bodega, sa likod ng mga tumpok ng lumang dyaryo at sirang silya, may isang maliit na uka sa dingding na natatakpan ng isang luma at kupas na painting. Dahan-dahan niyang inalis ang painting at kinuha ang isang maliit na kahon na nakatago roon. Sa loob nito ay isang makabagong smartphone. Hindi ang lumang modelong kinuha ni Aling Rosa, kundi isang mamahaling kagamitan na tanging siya lamang ang nakakaalam. Ito ang kanyang koneksyon sa mundong hindi kailanman inakala ni Carlos na bahagi siya. Nang buksan niya ang telepono, bumuhos ang daan-daang notifications, mga emails, messages sa social media, at hindi mabilang na tawag mula sa isang pangalan, Leo. Sa bawat mensahe, iisa lamang ang sinasabi ng lahat. Hinihintay siya ng buong mundo ng fashion. Huminga siya ng malalim at pinindot ang tawag. Hindi pa man nakakalipas ang ilang sandali, narinig na niya ang boses ng isang lalaki sa kabilang linya. Isang boses na puno ng pag-aalala at paggalang. "MS, Maan, ikaw ba yan?" tanong ni Leo. Ang boses nito
ay parang isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Ako ito, Leo. Pabulong na sagot ni Maribel. Ang bawat salita ay tila isang malaking pasanin na binitawan niya. Salamat sa Diyos. Maan, nasaan ka ba? Halos 3 linggo na kaming walang balita sa'yo. Ang mga kliyente sa Paris, ang Fashion Week sa Milan, lahat sila ay nagtatanong kung nasaan ang genius sa likod ng brand na MS. Ang huling design mo ay sold out na sa loob lamang ng 1 oras. Napapikit si Maribel habang isinasandal ang kanyang likod sa malamig na pader. Ang MS ay hindi lamang basta 2 letra. Ito ang kanyang sagisag sa mundo ng sining. Si Maribel Santos. Sa loob ng 3 taon na wala si Carlos, sa halip na maupo lamang at umiyak, ginamit niya ang kanyang talento sa pagguhit upang bumuo ng isang imperyo mula sa anino. Hindi alam ni Carlos na ang perang ipinapadala niya rito sa bansa ay hindi lamang galing sa pagtatrabaho nito sa Dubai, kundi galing sa mga lihim na dividends ng kumpanyang katuwang si Leo. Maan, susunduin kita. Sabihin mo lang kung nasaan ka. Hindi mo na kailangang manatili sa anino ni Carlos. Pagpapatuloy ni Leo, ang tinig ay puno ng determinasyon. Hindi pa ngayon, Leo. Tugon ni Maribel, ang kanyang mga mata ay napako sa uling na iginuhit niya sa pader. Bumalik si Carlos at hindi siya nag-iisa. May kasama siyang ibang babae at isang bata. Itinapon nila ako sa bodega, Leo. Ginawa nilang basura ang lahat ng sakripisyo ko. Narinig ni Maribel ang matalim na paghinga ni Leo sa kabilang linya. Isang tanda ng matinding galit. Ang hayop na yon. Maan, hayaan mong wasakin ko ang kumpanya niya. Isang salita mo lang. Tatapusin ko ang career ni Carlos Domingo sa industriyang ito. Huwag! Pigil ni Maribel habang nararamdaman ang muling pagtibok ng kanyang puso sa isang bagong layunin. Masyadong madali ang ganoon. Gusto kong makita nila kung sino ang totoong kinakalaban nila. Gusto kong panoorin silang bumagsak mula sa rurok ng kanilang kayabangan. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ni Leo, handang sumunod sa anumang utos ng kanyang reyna. Ipagpatuloy mo ang pagpapatakbo sa kumpanya. At Leo, may balita ako na ang kumpanya ni Carlos ay naghahanap ng bagong investor at designer para sa kanilang malaking project sa susunod na buwan. Siguraduhin mong ang MS ang tanging pag-asa nila. Gusto kong ilagay ang leeg ni Carlos sa ilalim ng aking mga paa nang hindi niya alam. Gagawin ko, Maan, pero mag-iingat ka riyan. Hindi ko matitiis na masaktan ka pa nila. Huwag kang mag-alala, Leo. Ang Maribel na kilala nila ay patay na. Ang kaharap nila ngayon ay isang anino na handang sumakmal. Biglang narinig ni Maribel ang mabibigat na yabag ng mga paa na papalapit sa pintuan ng bodega. Ang tunog ng mga sapatos ni Carlos sa semento ay tila isang babala. Mabilis niyang pinatay ang tawag at itinago ang telepono sa loob ng kanyang duster. Bumukas ang pinto. Pumasok si Carlos. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkayamot habang iniikot ang tingin sa madilim at maruming silid. Ano ang ginagawa mo rito? Bakit ang tagal mong lumabas? Tanong ni Carlos. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad na tila kinakausap ang isang alipin. Hindi sumagot si Maribel. Nanatili siyang nakayuko, hinahayaan ang kanyang buhok, natakpan ang kanyang mukha. Narinig mo ba ako? Maghanda ka na. May mahalagang bisita ang kumpanya bukas at kailangan mong maglinis sa opisina. Ayokong makakita ng kahit anong dumi pagdating ng mga potential investors ko, sabi ni Carlos habang lumalapit sa kanya. Tumigil ito sa tapat ni Maribel at hinawakan ng marahas ang kanyang baba. Pilit na iniharap ang kanyang mukha. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang kay Carlos ay puno ng pangmamaliit, habang ang kay Maribel ay blanko. Ngunit may nakatagong matalim na talim sa likod ng kanyang mga balintataw. Huwag mong subukang gumawa ng kahit anong ikakahiya ko, Maribel. Tandaan mo, wala kang pupuntahan kung wala kami. Banta ni Carlos bago siya binitawan ng pabigla. Nang makaalis si Carlos at muling isara ang pinto, dahan-dahang inilabas ni Maribel ang kanyang telepono.
Isang mensahe ang pumasok mula kay Leo. Ang kontrata ay nakahanda na. Hinihintay na lang ang pirma ni Carlos Domingo. Hindi niya alam na ang pinirmahan niyang tagapagligtas ay ang babaeng itinatapon niya sa basura. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Maribel. Sa dilim ng bodega, nagsimulang mabuo ang isang plano na yayanig sa pundasyon ng pamilya Domingo. Malamig ang pawis na namuo sa noo ni Maribel habang mabilis na tumitipa ang kanyang mga daliri sa screen ng itinatagong telepono. Pinindot niya ang mobile banking app para sa account na 3 taon nilang pinaghirapan ni Carlos. Iyon ang kanilang pangarap na pondo. Ang perang inilaan niya para sa bibiling bahay at para sa kinabukasan ng kanilang magiging anak. Ngunit nang bumukas ang screen, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. 0. Walang laman. Ang lahat ng milyong-pisong pinaghirapan niya sa pagpupuyat sa pag-outsource ng mga designs at ang mga perang ipinadala ni Carlos na itinatabi niya ay naglaho ng parang bula. Sa listahan ng mga transaction, nakita niya ang malalaking halagang inilabas nitong mga nakaraang buwan. Lahat ay inilipat sa isang account na nagngangalang Stella Mondragon. Ang bawat numero sa screen ay tila mga linta na sumisipsip sa huling pag-asa ni Maribel. Hindi lamang ang kanyang dangal ang ninakaw ng kanyang asawa, kundi pati ang bunga ng kanyang pawis at dugo. Lumabas siya ng bodega. Ang mga mata ay naniningkit sa galit at sakit. Naabutan niya si Carlos sa sala, prenteng nakaupo habang tinitingnan ang ilang mga dokumento sa kanyang laptop. "Carlos?" tawag niya. Ang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. "Nasaan ang pera sa account natin? Bakit walang laman ang pangarap na pondo natin?" Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Carlos. Walang bakas ng gulat o pagkahiya sa kanyang mukha. Sa halip, isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Pera natin? Nagpapatawa ka ba, Maribel? Lahat ng perang nandoon ay galing sa pagod ko sa Dubai. Ako ang nagpakasakit sa ibang bansa, habang ikaw ay nakaupo lang dito sa bahay. Alam mong hindi totoo yan," sigaw ni Maribel. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng uyam. "Ako ang nag-asikaso sa lahat dito. Ako ang nagtipid. Ako ang nagtrabaho ng palihim para madagdagan ang ipon natin. Pera ko rin ang nandoon." Isang malakas na kalabog ng kamay sa mesa ang nagpatahimik sa paligid. Tumayo si Carlos at lumapit sa kanya. Ang kanyang anino ay bumalot sa nanginginig na katawan ni Maribel. "Wala kang karapatan sa perang yon. Ginamit ko ang pera sa mas mahalagang bagay. Ibinili ko ng kondo si Stella at ang anak ko. Doon sila nararapat, sa isang lugar na marangya, hindi sa tabi ng isang babaeng walang silbi na katulad mo." Sa sandaling iyon, lumabas si Stella mula sa kusina. May bitbit na baso ng juice, ngunit hindi ang juice ang nakakuha ng atensyon ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay napako sa leeg ni Stella. Doon, nakasabit ang isang kwintas na gawa sa mga puting perlas, isang antigong alahas na tanging alaala ni Maribel mula sa kanyang yumaong ina. "Iyan, ang kwintas ng nanay ko," pabulong na sabi ni Maribel, bago siya muling sumigaw sa galit. "Ibalik mo sa akin yan, magnanakaw kayo." Susugod sana si Maribel upang bawiin ang kwintas. Ngunit bago pa siya makalapit, isang mabilis na pag-indayog ng kamay ang humagupit sa hangin. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Maribel mula kay Aling Rosa na kakarating lang. Nalasahan ni Maribel ang dugo sa kanyang labi habang siya ay napasandal sa pader. "Wala kang utang na loob," bulyaw ni Aling Rosa. "Ang kwintas na yan ay kabayaran sa 3 taong pinatira ka namin dito at pinakain. Huwag kang magmalaki, Maribel. Ang lahat ng suot mo, ang lahat ng kinakain mo ay galing sa anak ko. Kung gusto mong manatili rito, matuto kang tumahimik at tanggapin ang lugar mo." Tumawa ng mahina si Stella habang hinahaplos ang mga perlas sa kanyang leeg. "Bagay sa akin, di ba, Carlos? Masyadong luma at pangit ito para sa isang alila na katulad niya." Nanlabo ang paningin ni Maribel dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit pinigilan niya itong pumatak.
Tumingin siya kay Carlos, umaasa na may kahit katiting na awa pang natitira sa puso nito. Ngunit tinalikuran lamang siya nito. "Umalis ka na sa harap namin," malamig na sabi ni Carlos. "Nakakasira ka ng araw." Bumalik si Maribel sa bodega. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding pait. Umupo siya sa kanyang banig. Ang kanyang pisngi ay kumikirot pa rin mula sa sampal ni Aling Rosa. Ngunit sa ilalim ng sakit, may isang bagong pakiramdam na nabubuo. Isang malamig at matalim na determinasyon. Kinuha niya ang kanyang itinatagong telepono. May pumasok na mensahe mula kay Leo. "Maan, may mahalagang balita ako. Ang kumpanya ni Carlos ay hindi lang humihingi ng investment. Ang totoo, ang bahay na tinitirhan ninyo ngayon ay isinangla ni Carlos para sa isang talunang business deal. Ang utang ay nakapangalan sa kanya, ngunit ang titulo ng lupa, may nahanap kaming butas. Ang may-ari ng utang na yon ay isa sa mga subsidiary companies ng MS Group." Nanlaki ang mga mata ni Maribel. Isang mabilis na paghinga ang lumabas sa kanyang mga labi. "Ibig mong sabihin, Leo?" Itinaip niya. "Oo, Maan. Sa madaling salita, ikaw ang may-ari ng utang ni Carlos at sa sandaling hindi siya makabayad sa susunod na buwan, may kapangyarihan kang palayasin sila sa mismong pamamahay na yan." Isang mahaba at malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Maribel. Tiningnan niya ang madilim na kisame ng bodega. Ang kanyang pangarap ay maaaring ninakaw nila, ngunit hindi nila alam na ang bawat sandaling tinatapakan nila ang kanyang pagkatao ay ang bawat sandaling mas lalong humihigpit ang lubid na magsasakal sa kanila. Nagpatuloy ang paghihirap ni Maribel ng sumunod na araw, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang sa loob ng 4 na sulok ng bahay Domingo. "Bilis, Maribel. Ang bagal-bagal mong maglakad. Akala mo naman ay mamasyal ka lang." Singal ni Stella habang naglalakad sa makintab na sahig ng isang marangyang mall sa Makati. Bit-bit ni Maribel ang halos 10 malalaking shopping bags na naglalaman ng mga bagong biling damit, sapatos at pabango ni Stella. Namumula na ang kanyang mga daliri sa bigat ng mga plastik na humahati sa kanyang balat at ang kanyang mga paa ay nanginginig na sa pagod. Nakasuot siya ng isang luma at kupas na duster na may ilang mantsa ng uling. Isang malaking kontras sa kumikinang at mamahaling bestida ni Stella. Tumigil si Stella sa harap ng isang sikat na butika at hinarap ang ilang mga babaeng nakasuot ng mga designer clothes, ang mga dating kaibigan ni Carlos at ng pamilya Domingo. "Stella, is it really you? How are you?" Masayang bati ng isang babaeng nagngangalang Vanessa. Tumingin ito kay Maribel na pawisan at hulas ang mukha. "Sino siya? Bagong yaya niyo ba?" Isang mapang-uyam na tawa ang pinakawalan ni Stella habang tinitingnan si Maribel mula ulo hanggang paa. "Ah, siya. Isang malayong kamag-anak ni Carlos na walang matuluyan. Naawa lang kami kaya ginawa naming katulong sa bahay. Masyadong mahirap kasi kaya ayan, kailangang magtrabaho para may makain." Naramdaman ni Maribel ang matinding init sa kanyang mukha. Nais niyang sumigaw. Nais niyang ipakita sa lahat na siya ang tunay na asawa. Ngunit pinili niyang tahimik muna. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan ang pait ng sariling dugo. Nanatili siyang nakayuko, nakatutok lamang ang mga mata sa sapatos ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagkapahiya, isang pamilyar at malinis na amoy ng sandalwood at mamahaling pabango ang lumutang sa hangin. Narinig niya ang tunog ng mga swelas ng sapatos na tumatama sa marmol na sahig, dahan-dahan at may awtoridad. Isang lalaking matangkad, nakasuot ng isang napakagandang navy blue suit, ang naglalakad patungo sa kanilang direksyon. Si Leo. Tumigil ang mundo ni Maribel nang magtagpo ang kanilang mga mata sa isang saglit. Walang bahid ng pangmamaliit sa paningin ni Leo. Sa halip, nakita ni Maribel ang isang malalim na paggalang
pag-aalaga, at isang tahimik na pangako ng kaligtasan. Sa mga matang iyon, naramdaman ni Maribel na hindi siya isang katulong, kundi isang reyna na pansamantalang nawalan ng korona. Sadyang dumaan si Leo sa tabi ni Maribel, tila isang estranghero na nagmamadali. Ngunit sa isang iglap, naramdaman ni Maribel ang mabilis na pagdausdos ng isang matigas na bagay sa bulsa ng kanyang duster. Isang maikling paghaplos ng kamay ni Leo sa kanyang braso ang nagbigay sa kanya ng init na tila bumuhay sa kanyang nanlalamig na diwa. Nagpatuloy si Leo sa paglalakad nang hindi lumilingon, ngunit ang kanyang presensya ay nag-iwan ng bakas ng lakas kay Maribel. Ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Bulyaw ni Stella nang mapansin ang saglit na pagkakatulala ni Maribel. Pumasok tayo sa loob. Sukatin ko itong sapatos. Sa loob ng isang sikat na shoe boutique, naupo si Stella sa isang mamahaling sofa. Itinaas nito ang kanyang paa at itinuro ang isang pares ng stiletto na may mga kumikinang na kristal. Luhod, utos ni Stella. Ang boses ay sadyang nilakasan upang marinig ng mga tao sa loob ng shop. Isuot mo sa akin ito. Siguraduhin mong hindi mo madudumihan ang paa ko sa marumi mong kamay. Nanginginig ang mga kamay ni Maribel habang dahan-dahang lumuluhod sa harap ni Stella. Naramdaman niya ang mga mata ng mga sales assistant at ibang mamimili na nakatingin sa kanya nang may awa at pangungutya. Habang hinahawakan niya ang paa ni Stella, naramdaman niya ang isang sipa sa kanyang balikat. Dali! Ang bagal mo talaga! Pang-iinis ni Stella. Sa gitna ng kanyang pagluhod, dahan-dahang kinapa ni Maribel ang bulsa ng kanyang duster. Doon, naramdaman niya ang isang sobre at isang maliit na susi. Isang katanungan ang pumasok sa kanyang isip. Para saan ang susing ito? Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang iniisip, biglang tumayo si Stella at humarap sa salamin. Sa kanyang paggalaw, isang malakas na tunog ng isang bagay na tumama sa sahig ang narinig. Isang gintong sing-sing na may malaking diamante ang gumulong patungo sa paanan ni Maribel. Mabilis na kinuha ni Stella ang kanyang bag at tila nagulat. Ang sing-sing ko! Ang engagement ring na binigay ni Carlos? Nasaan na? Tumingin si Stella kay Maribel na nasa sahig pa rin. Isang demonyong nangiti ang gumuhit sa mga labi ng babae bago ito biglang sumigaw sa buong mall. Magnanakaw! Ninakaw mo ang sing-sing ko. Kaya pala lumuluhod ka riyan para makuha ang mga gamit ko. Security! May magnanakaw rito. Nanlaki ang mga mata ni Maribel habang ang mga security guard ay nagsimulang tumakbo patungo sa kanila. Ang lahat ng tao sa loob ng butik ay nagsimulang magbulungan at ang kahihiyan ay tila isang malaking alon na handang lumamon sa kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng kaguluhan sa loob ng butik, nanatiling nakatayo si Maribel. Hindi siya nagmakaawa, hindi siya umiyak. Ang kanyang katahimikan ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ng mga sigaw ni Stella. Lumapit ang dalawang security guard, ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa marmol na sahig ay nagbibigay ng kakaibang kaba sa mga taong nanonood. Sige! Kapkapan niyo siya. Sigurado akong nasa bulsa niya ang sing-sing ko. Pagmamalaki ni Stella, habang ang mga kamay nito ay nakaturo sa duster ni Maribel. Dahan-dahang itinaas ni Maribel ang kanyang mga kamay. Ngunit bago pa man mahawakan ng gwardiya ang kanyang bulsa, isang malumanay, ngunit malamig na boses ang narinig mula sa likuran. Sandali lang, lumingon ang lahat. Isang babaeng manager ng shop ang lumapit, bit-bit ang isang tablet. Sinuri po namin ang CCTV footage sa loob ng ilang minuto. Kitang-kita po rito na ang sing-sing ay hindi kinuha ng babaeng ito. Nalaglag ito mula sa inyong bag nang kayo ay tumayo. At gumulong ito patungo sa ilalim ng sofa na inyong kinauupuan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang mga bulungan ng mga tao ay biglang nagbago ng tono. Ang mga tingin na kanina ay puno ng panghuhusga kay Maribel ay nalipat kay Stella na ngayon ay namumutla na sa kahihiyan.
Mabilis na tiningnan ng gwardiya ang ilalim ng sofa at doon nga kumikinang ang gintong singsing sa gitna ng alikabok. Ay, baka nga nalaglag lang. Pabulong na sabi ni Stella. Pilit na ibinabalik ang kanyang poise, kahit na ang kanyang mukha ay kasing pula na ng kamatis. Masyado lang akong nag-alala. Napaka-importante kasi nito. Hindi man lang humingi ng tawad si Stella. Mabilis nitong kinuha ang mga pinamili at nagmarch siya palabas ng shop, habang si Maribel ay sumunod ng tahimik. Bit-bit ang mabibigat na bags. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang ngiti sa mga labi ni Maribel. Alam niyang ang bawat kahihiyang nararanasan niya ay barya lamang kumpara sa ganting matatanggap nila. Nang makabalik sila sa bahay ng mga Domingo, abala si Carlos sa loob ng kanyang opisina. Maririnig ang malakas na pagbagsak ng mga folders sa ibabaw ng mesa at ang kanyang pabalik-balik na lakad na tila isang hayop na nakakulong sa hawla. Imposible! Hindi pwedeng bawiin ng mga investors ang kanilang suporta. Sigaw ni Carlos sa kanyang telepono. Kailangan ko ang deal na ito. Kung hindi, mawawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Pumasok si Maribel sa opisina, bit-bit ang isang baso ng tubig. Nakita niya ang mga blueprint ng mga luma at walang buhay na disenyo ni Carlos na nakakalat sa sahig. Ang kumpanya nito, ang Domingo Designs, ay nasa bingit ng pagbagsak dahil sa kawalan ng pagbabago at mga reklamo ng plagiarism. Ano pang ginagawa mo rito? Labas! Bulyaw ni Carlos nang makita siya. Uminom ka muna, Carlos. Mukhang pagod ka. Seryosong sabi ni Maribel habang inilalapag ang tubig. Ang kanyang mga mata ay saglit na dumapo sa isang liham sa ibabaw ng mesa. Isang final notice mula sa bangko tungkol sa sangla ng kanilang bahay. Hindi siya pinansin ni Carlos. Sa halip, mabilis nitong dinampot ang kanyang telepono nang muli itong tumunog. Hello? Leo? Ikaw ba yan? Salamat sa pagtawag. Nakakuha ka ba ng balita? Papayag ba ang MS na makipagtulungan sa amin? Napatigil si Maribel sa may pintuan. Ang kanyang mga pandinig ay tila naging mas matalas. Ano? Gusto niyang makita ang aming portfolio? Pero Leo, alam mo namang kailangan namin ng bago at sariwang disenyo. Sabihin mo sa kanya, ibibigay namin ang lahat ng kailangan niya. Kahit anong porsyento ng kumpanya, ibibigay ko. Basta iligtas lang niya kami sa pagkalubog. Pagsusumamo ni Carlos, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Sa kabilang linya, alam ni Maribel na nakangiti si Leo. Ito na ang banyos na inihanda niya. Ang patibong ni MS ay nagsisimula na. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog, muling inilabas ni Maribel ang kanyang smartphone sa loob ng bodega. Binuksan niya ang isang file na ipinadala ni Leo. Isang kontrata na sadyang ginawa upang mukhang tagapagligtas, ngunit sa katotohanan ay unti-unting kukuha sa lahat ng assets ni Carlos. Pirma na lang niya ang kulang-maan. Mensahe ni Leo. Kapag pinirmahan niya ito, ang Domingo Designs ay magiging isang shell company na lamang sa ilalim ng iyong pangalan. Magiging empleyado mo na siya sa sarili niyang kumpanya nang hindi niya nalalaman. Huminga ng malalim si Maribel. Ang hangin sa loob ng bodega ay hindi na tila sakal. Ang bawat guhit ng uling sa pader ay tila naging mga buhay na plano. Kinaumagahan, isang marangyang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng opisina ni Carlos. Bumaba si Leo. Bit-bit ang isang gintong folder. Si Carlos ay nagmamadaling lumabas upang salubungin ito. Ang kanyang mukha ay puno ng peking ng ngiti at pawis. Leo! Welcome! Nasaan ang kontrata? Handa na akong pumirma. Sabi ni Carlos, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pananabik. Narito ang mga terms ni MS, Carlos. Sabi ni Leo nang may formal na tono. Gusto niyang magkaroon ng full creative control at kailangang ilagay mo ang iyong mga personal na ari-arian bilang collateral para sa investment na ito. Standard procedure para sa ganitong kalaking bailout.
Walang pag-aalinlangang dinampot ni Carlos ang panulat. Hindi na niya binasa ang maliliit na letra sa huling pahina. Ang tanging nakikita niya ay ang pangalan ng sikat na MS na magliligtas sa kanya mula sa kahihiyan. Habang lumalapat ang tinta sa papel, naroon si Maribel sa isang sulok. May hawak na mop at basahan. Pinapanood niya ang kanyang asawa na ibenta ang kanyang sariling kaluluwa sa babaeng tinawag niyang basura. Isang matalim na kislap ang dumaan sa mga mata ni Maribel. Ang bitag ay nagsara na at wala nang kawala si Carlos Domingo. Matapos mapirmahan ang kontrata sa MS Group, tila bumalik ang sigla sa mga hakbang ni Carlos. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, may isang mas madilim na motibo. Alam niyang sapat na ang investment para isalba ang kumpanya, ngunit kailangan niya pa rin ng karagdagang pondo upang mabayaran ang mga lihim na utang niya sa mga sugalan at para na rin sa luho ni Stella. At sa tingin niya, may isa pang mapagkukunan ng pera na hindi niya palubos na napapiga si Maribel. Isang gabi, sa halip na sigawan o itaboy ang asawa, pumasok si Carlos sa kusina nang may malambot na tinig. Naabutan niya si Maribel na naghuhugas ng mga pinggan. Ang likod nito ay tila mas lalong bumagsak dahil sa kapaguran. "Maan," tawag ni Carlos. Ang paggamit niya sa palayaw nito ay tila isang kuryenteng gumuhit sa likod ni Maribel. Hindi siya lumingon, ngunit naramdaman niya ang paglapit ng lalaki. "Maan, pasensya ka na sa mga nagawa ko nitong mga nakaraang araw. Masyado lang akong naging stressed sa kumpanya." Itinigil ni Maribel ang paglalaban ng basahan. Ang kanyang mga kamay, na basa at puno ng bula, ay nanginginig ng bahagya. Hindi siya tanga. Alam niyang ang bawat tamis sa boses ni Carlos ay may kapalit na lason. "Bakit, Carlos? Ano ang kailangan mo?" tanong ni Maribel. Ang boses ay nananatiling blangko at walang emosyon. Humawak si Carlos sa kanyang balikat. Isang haplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad, ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng kilabot. "Alam ko, malaki ang naitulong mo sa akin noong wala ako. At alam kong may itinatago ka pang kaunting pondo, di ba? Para sa atin din naman ito, Maan. Kapag nakaahon ang kumpanya, pangako, iiwan ko na si Stella. Ibabalik ko ang lahat sa dati. Magiging masaya na ulit tayo." Gusto ni Maribel na humalakhak ng malakas. Ang maskara ng katapatan ni Carlos ay masyadong manipis para hindi niya makita ang kabulukan sa ilalim nito. Ngunit sa halip na magalit, tumango siya ng dahan-dahan. "Gagawan ko ng paraan, Carlos, pero kailangan ko ng oras." "Salamat, Maan. Alam ko namang hindi mo ako matitiis," sabi ni Carlos bago mabilis na lumabas ng kusina. Tila nakakuha na ng premyo. Nang maiwan si Maribel, sinimulan niyang ihanda ang hapunan. Hindi lamang basta-bastang pagkain ang iniluto niya. Inilabas niya ang pinakamagandang porselana na itinago ni Aling Rosa. Nagluto siya ng paboritong sinigang ni Carlos. Ang bawat sangkap ay maingat na pinili. Ang asim at anghang ay perpektong pinaghalo. Isang huling hapunan para sa kanyang nakaraan. Habang hinihiwa niya ang mga gulay, naalala niya kung paano niya ito ginagawa noon nang may buong pag-ibig. Ngayon, ang bawat hiwa ay tila pagputol sa bawat natitirang hibla ng ugnayan niya sa lalaking ito. Ang bawat patak ng pawis niya sa harap ng mainit na kalan ay alay sa libing ng kanyang pagiging martyr. Nang maihain na ang lahat, dumating si Stella mula sa itaas. Suot ang isang manipis na pantulog. Kaagad na kumunot ang noo nito nang makita ang marangyang hapagkainan. "Anong drama ito?" singal ni Stella, tiningnan ang mga pagkain ng may pandidiri. "At bakit kailangan ganito karami ang luto? Nag-aaksaya ka ba ng pera, Alila?" "Gusto ko lang ipagluto si Carlos para sa tagumpay ng bagong contract niya," sagot ni Maribel nang hindi tumitingin dito. Eksaktong pagdating ni Carlos sa hapag, nakita niya ang asikasong ginagawa ni Maribel. Umupo siya at nagsimulang kumain ng may ganang-gana. Ngunit si Stella, na hindi sanay na mawala ang atensyon sa kanya, ay nagsimulang gumawa ng eksena. "Carlos,
Bakit mo kinakain ang luto ng babaeng yan? Baka may lason yan. Sigaw ni Stella. Sinubukang itulak ang mangkok ng sinigang. Tumigil ka nga, Stella. Ganti ni Carlos. Hinawakan ang braso ng babae ng mahigpit. Man is just doing her job. At kailangan ko ng kapayapaan ngayon kung gusto nating makuha ang pera niya. Nanlaki ang mga mata ni Stella. Pera niya? Akala ko ba basura lang ang babaeng ito? Carlos, nangako ka sa akin. Nagsimulang magkaroon ng matinding pagtatalo ang dalawang kontrabida sa harap mismo ni Maribel. Ang mga sigawan, ang pagbabasag ng baso ni Stella, at ang mga mura ni Carlos ay tila musika sa pandinig ni Maribel. Nanatili siyang nakatayo sa isang sulok, pinapanood ang pagguho ng masayang pamilya na ipinagpalit sa kanya. Sige, doon ka na sa asawa mong katulong. Sigaw ni Stella bago nagmarcha paakyat, padabog na isinarado ang pinto na yumanig sa buong bahay. Naiwang mag-isa si Carlos sa hapag, hingal na hingal at puno ng galit. Tumingin siya kay Maribel na tila humihingi ng simpatiya. Pasensya ka naman. Masyado lang selosa si Stella. Pero alam mo namang ikaw ang kailangan ko ngayon. Lumapit si Maribel at dahan-dahang sinalina ng tubig ang baso ni Carlos. Ayos lang, Carlos. Naiintindihan ko. Lahat ng sakripisyo ko ay para sa'yo. Ngunit sa loob-loob ni Maribel, ang bawat salita ay isang talim na unti-unting humihiwa sa leeg ng kanyang asawa. Pinanood niyang ubusin ni Carlos ang huling patak ng sabaw. Hindi nito alam na ang bawat subo niya ay isang hakbang patungo sa sarili niyang kapahamakan. Nang matapos ang gabi, bumalik si Maribel sa bodega. Kinuha niya ang kanyang lihim na telepono at nagpadala ng mensahe kay Leo. Handa na ang lahat para sa huling yugto, Leo. Nag-aaway na ang mga aso sa loob ng kanilang sariling kulungan. Ngunit may isang bagay akong kailangang malaman. Nakuha mo na ba ang impormasyon tungkol sa tunay na ama ng anak ni Stella? Ilang sandali pa. Sumagot si Leo. Nasa akin na ang mga litrato at ang pangalan ng lalaki. Maan, at hindi mo paniniwalaan kung sino siya. Isang malapit na tauhan mismo ni Carlos ang lalaking ito. Nanlaki ang mga mata ni Maribel sa dilim. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo. Ipadala mo ang lahat ng yan sa akin. Utos ni Maribel. Gagamitin natin ito sa tamang panahon. Biglang narinig ni Maribel ang kaluskos sa labas ng pinto ng bodega. May isang anino na sumilip sa ilalim ng siwang ng pinto. Isang boses na puno ng pagbabanta ang bumulong mula sa labas. Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo, Maribel? Huwag kang magpapakasiguro. Dahil bago ka pa makaganti, sisiguraduhin kong ikaw ang unang mawawala sa mundong ito. Ang boses ni Stella ay tila isang matalim na kutsilyo na pilit tumatagos sa kahoy na pinto ng bodega. Hindi humihinga si Maribel. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa itinatagong smartphone, habang ang liwanag nito ay nagbibigay ng kakaibang anino sa kanyang mukha. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Hindi ito nakalock dahil sa bahay na ito wala siyang karapatan sa privacy. Pumasok si Stella, ang kanyang mukha ay puno ng pagdududa. At ang mga mata ay naniningkit habang inililibot ang tingin sa madilim na silid. Sino ang kausap mo, Maribel? Tanong ni Stella. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng banta. Narinig kong may bumubulong dito. Huwag mong sabihing may lalaki kang itinatago sa basurahang ito. Mabilis na isinilid ni Maribel ang telepono sa ilalim ng kanyang banig bago tumayo at humarap sa babae. Ang kanyang mukha ay nanatiling blangko. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Nagdarasal lang ako, Stella. Iyon lang ang natitira sa akin sa bahay na ito. Tumawa ng mapakla si Stella at lumapit kay Maribel. Hinawakan nito ang kanyang panga at pilit na iniharap sa kanya. Nagdarasal? O nagpaplano? Tandaan mo, Maribel, kahit anong gawin mo, ikaw pa rin ang talo. Ang anak ko ang alas ng pamilyang ito. Hanggat hawak ko ang batang iyon, ako ang reyna, at ikaw ay mananatiling abo sa ilalim ng sapatos ko.
Binitawan ni Stella ang panga ni Maribel nang may pandidiri bago ito tuluyang lumabas. Ngunit bago sumara ang pinto, nakita ni Maribel ang isang bagay na nagpahinto sa kanyang paghinga. Isang lalaki ang nakatayo sa dulo ng pasilyo, nakasilip. Si Benjo, ang matagal ng driver at pinagkakatiwalaang tauhan ni Carlos. Ang tingin nito kay Stella ay hindi tingin ng isang empleyado, kundi tingin ng isang lalaking may itinatagong malalim na ugnayan. Nang muling mapag-isa, inilabas ni Maribel ang kanyang telepono. Ang mga litratong ipinadala ni Leo ay malinaw. Mga kuha sa isang hotel sa Dubai. Bago pa umuwi si Carlos, si Stella at si Benjo magkasama. At ang pinakaebidensya, isang medical record ng sanggol na nakuha ni Leo mula sa isang klinika sa labas ng lungsod. Ang blood type ng bata ay type O, habang si Carlos ay type AB. Sa batas ng siyensya, imposible itong mangyari. Kinabukasan, isang pagkakataon ang dumating. Pinagbabantay ni Stella si Maribel sa sanggol dahil kailangan nitong pumunta sa parlor. Habang mahimbing na natutulog ang bata sa kanyang kuna, tiningnan ito ni Maribel. Ang inosenteng mukha nito ay walang kasalanan sa kasinungalingan ng kanyang ina. Kaawa-awang bata, bulong ni Maribel. Ginamit ka lang na sandata ng sarili mong ina. Kumuha si Maribel ng isang cotton swab mula sa kanyang bulsa. Ito ang kanyang crucible of rivalry, ang huling piraso ng puzzle. Dahan-dahan niyang kinuha ang laway ng bata bago ito isinilid sa isang maliit na plastic bag. Isang hibla rin ng buhok ni Carlos ang nakuha niya mula sa suklay nito kaninang umaga. Sa gitna ng kanyang ginagawa, biglang pumasok si Aling Rosa sa nursery. "Anong ginagawa mo sa apo ko?" Sigaw ng matanda. Mabilis na lumapit at hinablot ang braso ni Maribel. "Wala po, inay. Inaayos ko lang po ang kumot niya." Mahinahong sagot ni Maribel, habang ang plastic bag ay nakatago na sa loob ng kanyang palad. "Huwag mo siyang tatawaging inay. Hindi kita kamag-anak," singhal ni Aling Rosa. "Lumabas ka na rito at siguraduhin mong malinis na ang sasakyan ni Carlos dahil may pupuntahan silang mahalagang meeting ni Benjo." Lumabas si Maribel, ang kanyang puso ay mabilis ang tibok. Pagdating sa garahe, nakita niya si Benjo na naglilinis ng sasakyan. Lumapit siya rito, ang kanyang mga mata ay sadyang itinuon sa lalaki. "Benjo?" tawag niya. Napatigil ang lalaki at tumingin sa kanya ng may halong kaba. "Bakit, Ma'am Maribel?" "Kamukhang kamukha mo ang bata, Benjo. Ang mga mata, ang hugis ng ilong. Nakakapagtaka, di ba?" Sabi ni Maribel. Ang boses ay puno ng misteryo. Namutla si Benjo. Ang kanyang mga kamay na may hawak na basahan ay nanginginig. "Hindi ko alam ang sinasabi niyo, ma'am. Katulong lang ako rito." "Katulong ka nga ba? O baka ikaw ang tunay na nagmamay-ari ng trono na inuupuan ngayon ni Carlos?" Isang matalim na ngiti ang ibinigay ni Maribel bago siya naglakad palayo. Iniwan ang lalaking tuliro at takot. Nang hapong iyon, palihim na nakipagkita si Maribel kay Leo sa likod ng isang lumang simbahan. Ibinigay niya ang mga sample para sa DNA test. "Ilang araw ang hihintayin natin, Leo?" tanong niya. 3 araw, Maan. Pagkatapos nito, wala nang kawala si Stella. Pero kailangan nating mag-ingat. Kapag nalaman ni Carlos ang totoo, baka kung ano ang gawin niya sa'yo dahil sa sobrang galit. Babala ni Leo. Ang kanyang kamay ay saglit na humawak sa balikat ni Maribel, isang kilos ng proteksyon. "Hayaan mo siyang magalit, Leo. Gusto kong makita ang mukha niya kapag nalaman niyang ang anihan na ipinagmamalaki niya ay hindi sa kanya. Gusto kong maranasan niya ang pakiramdam ng isang taong nawala ng lahat sa isang iglap." Sagot ni Maribel. Bumalik si Maribel sa bahay ng mga Domingo na may baong bagong lakas. Ngunit pagpasok niya sa sala, naabutan niya si Carlos na may hawak na isang pamilyar na bagay, ang itinatago niyang smartphone. Ang dugo ni Maribel ay tila nagyelo. Ang kanyang huling alas ay nasa kamay na ng kalaban. Tiningnan siya ni Carlos.
Ang muka ay puno ng nag-aapoy na galit. Saan galing ito, Maribel? At sino itong Leo na palagi mong ka-text? May lalaki ka na rin ba? Kaya mo ako binabastos sa bahay na ito? Ang boses ni Carlos ay tila kulog na yumanig sa buong sala. Hawak niya ang smartphone ni Maribel ng mahigpit. Ang kanyang mga buko-buko sa daliri ay namumuti na sa galit, habang ang liwanag ng screen ay nagpapakita ng pangalan ni Leo. Sino itong Leo na ito? Sagot! Kaya ka ba nagmamatapang dahil may lalaki ka nang sumusuporta sa'yo habang wala ako? Sigaw ni Carlos, habang mabilis na lumapit kay Maribel at hinablot ang kanyang buhok. Hindi sumigaw si Maribel. Ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang anit ay wala pang kalahati ng sakit na ibinigay ni Carlos sa kanyang puso sa loob ng 3 taon. Bitawan mo ako, Carlos. Isang kaibigan lang siya. Siya ang bumibili ng mga guhit ko para may maipakain ako sa sarili ko at may maipadala sa'yo noong naghihikahos ka sa Dubai. Malamig niyang sagot, kahit na ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Kaibigan o lover? Niloloko mo ako sa loob ng sarili kong pamamahay. Inihagis ni Carlos ang telepono sa sementadong sahig ng buong lakas. Ang screen nito ay nagkalasog-lasog. Ang mga piraso ng salamin ay humalsik sa paanan ni Maribel. Ang tanging koneksyon niya sa labas ay nasira na sa harap ng kanyang mga mata. Tumawa ng nakatutuya si Aling Rosa na kanina pa nanonood sa isang tabi. Ayan ang napala mo. Malandi ka. Akala mo ba ay makakalusot ka? Mabuti na lang at nalaman ng anak ko ang baho mo bago ka pa makapagnakaw ng mas malaki. Pumasok din si Stella, bit-bit ang sanggol na umiiyak dahil sa ingay. Carlos babe, wag mo nang sayangin ang boses mo sa babaeng yan. Palayasin mo na siya. Baka mamaya ay saktan pa niya ang baby natin dahil sa selos. Tiningnan ni Carlos si Maribel nang may matinding pandidiri. Hindi mo na kita papalayasin dahil bukas ay ang kaarawan ni Inay at ang pinakamahalagang gabi para sa kumpanya. Kailangan ko ng katulong na maglilinis ng kalat ng mga bisita ko. Pero pagkatapos nito, itatapon kita sa kalsada na parang basurang walang silbi. Nagmartsa sila palabas ng sala. Iniwan si Maribel na nakaluhod sa sahig habang tinitingnan ang mga piraso ng kanyang nasirang telepono. Ngunit sa ilalim ng kanyang duster, dahan-dahang hinaplos ni Maribel ang isa pang maliit na chip, ang memory card na mabilis niyang tinanggal bago pa makuha ni Carlos ang phone. Ang lahat ng ebidensya ng DNA at ang mga dokumento ng pag-aari ng bahay ay ligtas. Gabi ng paghahanda. Ang buong bahay ng mga Domingo ay abala para sa malaking handaan ni Aling Rosa. Nagrenta si Carlos ng mga catering services, ngunit si Maribel pa rin ang pinagawa ng lahat ng mabibigat na trabaho, ang pag-aayos ng mga mesa, ang pagpupunas ng mga mamahaling kristal, at ang paglilinis ng bawat sulok ng mansyon. Habang nagpupunas ng sahig, narinig ni Maribel ang masayang pag-uusap ni na Carlos at Stella sa terrace. Babe, sigurado ka bang darating ang kinatawan ng MS Group bukas? Tanong ni Stella. Oo, nag-confirm na si Leo. Sabi niya, gusto ng may-ari ng MS na makita ang aming kumpanya bago nila pirmahan ang huling check ng investment. Ito na ang simula ng ating pagyaman, Stella. Wala nang makakapigil sa atin. Puno ng kayabangang sagot ni Carlos. Hindi alam ni Carlos na ang bawat dekorasyong inilalagay ni Maribel, ang bawat pag-aayos ng ilaw, ay bahagi ng isang entablado para sa sarili nilang paglilitis. Sa gitna ng gabi, palihim na lumabas si Maribel patungo sa gate. Doon, nakatayo ang isang delivery rider. Isang mabilis na pagpapalitan ng item ang nangyari. Isang sobrang itim ang iniabot kay Maribel. Ito na po ang mga resulta, ma'am. Bulong ng rider bago mabilis na umalis. Binuksan ni Maribel ang sobre sa ilalim ng munting ilaw ng poste. Ang mga letra ay tila sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata. 79.9% probability of paternity. Benjo Reyes. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Maribel.
Ang hangin ay tila masarap sa kanyang baga. Ang huling bala ay nasa kanya na. Bumalik siya sa bodega, hindi upang matulog, kundi upang ihanda ang kanyang isusuot bukas. Sa ilalim ng kanyang banig, inilabas niya ang isang nakatagong kahon. Doon nakahimlay ang isang obra maestra, isang pulang bestida na gawa sa pinakamahalagang seda na may mga bordang tila mga pakpak ng phoenix. Ito ang kauna-unahang disenyo ng MS, ang damit na sumasagisag sa muling pagkabuhay mula sa abo. Kinaumagahan, ang araw ng handaan. Ang mansyon ay puno na ng mga kilalang tao sa lipunan, mga negosyante at mga kaibigan ni Carlos. Si Aling Rosa ay nakasuot ng makikinang na alahas, habang si Stella ay naglalakad na tila reyna sa gitna ng mga bisita. Si Maribel, nakasuot siya ng kanyang karaniwang maruming uniforme, naglilingkod ng mga inumin, tahimik na pinagmamasdan ang bawat isa. Ngunit ang bawat tingin na ibinibigay niya kay Carlos ay tila isang timer na malapit nang tumunog. Lumapit si Carlos sa gitna ng sala, hawak ang isang baso ng champagne, handang magbigay ng toast para sa tagumpay ng kumpanya at sa kaarawan ng kanyang ina. Mga kaibigan, pamilya, salamat sa pagdating. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang kaarawan ng aking mahal na ina, kundi pati na rin ang muling pagbangon ng Domingo Designs sa tulong ng MS Group. Nagpalakpakan ang lahat. Ngunit sa kalagitnaan ng palakpakan, isang boses ang narinig mula sa dulo ng hagdanan. Isang boses na hindi kailanman inakala ni Carlos na maririnig niya ng may ganoong katapangan. Ang Domingo Designs ay hindi babangon, Carlos. Dahil sa gabing ito, ang lahat ng kasinungalingan ninyo ay tapos na. Ang lahat ay napatigil. Ang mga mata ng mga bisita ay napalingon sa dulo ng hagdan. Doon, nakatayo si Maribel. Ngunit hindi na siya ang alilang nakayuko. Nakasuot na siya ng pulang bestida ng MS. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng elegante. At ang kanyang mga mata ay nagniningning sa awtoridad. Tiningnan ni Carlos si Maribel nang may halong gulat at takot. Maribel? Anong kalokohan ito? Bumalik ka sa kusina. Ngunit hindi natinag si Maribel. Sa halip, itinaas niya ang sobrang itim at ang mga dokumento ng bahay. Sino ang tunay na may-ari ng bahay na ito? At sino ang tunay na ama ng batang kinakalong ninyo ngayon? Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang tensyon ay tila isang kwerdas na malapit nang maputol. Ang bawat hakbang ni Maribel, pababa ng hagdanan, ay tila bawat tibok ng isang orasan na naguhudyat ng katapusan. Ang telang seda ng kanyang pulang bestida ay humahaplos sa mga baitang ng hagdan, lumilikha ng isang marahang kaluskos na tila bulong ng isang naghihiganting reyna. Ang lahat ng mga mata ng mga bisita, ang mga elite ng lipunan, ang mga business rivals, at ang mga tsismosa ng subdivision ay nakapako sa kanya. Maribel, ano ang ginagawa mo? Bakit suot mo ang damit na yan? Sigaw ni Aling Rosa. Ang boses ay pumiyok sa tindi ng gulat. Hubarin mo yan. Magnanakaw ka talaga. Pati ang gamit ng mga bisita ay pinapakialaman mo. Susugod sana si Stella upang hablutin ang braso ni Maribel. Ngunit bago pa siya makalapit, bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok si Leo. Kasunod ang 4 na lalaking nakasuot ng itim na suit. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng bigat sa hangin. Dahilan upang mapatigil ang lahat. Walang magnanakaw rito, Aling Rosa. Malamig na pahayag ni Leo habang naglalakad patungo sa tabi ni Maribel. Tumigil siya at bahagyang yumukod sa harap ni Maribel bilang tanda ng matinding paggalang. Good evening, Madam MS. Handa na po ang lahat. Isang kolektibong singhap ang narinig mula sa mga bisita. Ang pangalang MS ay tila isang bombang sumabog sa gitna ng sala. Madam MS? Nautal na ulit ni Carlos, ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay nanginginig hanggang sa malaglag ito at mabasag sa sahig. Ang alak ay tumalsik sa kanyang mamahaling sapatos, ngunit hindi niya ito napansin. Anong ibig mong sabihin?
Leo, si Maribel, ang asawa ko, ang alila namin. Siya si MS, ang babaeng tinawag ninyong alila. Simula ni Maribel, ang boses ay buo at puno ng awtoridad na ngayon lamang nila narinig. Ang babaeng kinuhaan ninyo ng dangal, ninakawan ng pera, at itinapon sa bodega. Siya ang nagmamay-ari ng kumpanyang kinaluluhuran mo ngayon, Carlos. Inilabas ni Maribel ang isang folder at inihagis ito sa gitna ng mesa, sa harap mismo ni Aling Rosa at Stella. Tingnan ninyo ang mga dokumentong yan. Ang investment na pinirmahan mo, Carlos, ay hindi bailout. Ito ay isang total acquisition. Sa madaling salita, wala ka ng kumpanya. Lahat ng assets mo, pati ang pangalan ng Domingo Designs, ay pagmamay-ari ko na. Namutla si Carlos. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mga mata ay paikot-ikot sa takot. Hindi maaari ito. Niloko niyo ako. Hindi kita niloko, Carlos. Ikaw ang niloko ng sarili mong kayabangan at kasakiman, tugon ni Maribel. Tumingin siya kay Stella na ngayon ay nanginginig na habang yakap ang kanyang anak. At ikaw, Stella, akala mo ba ay hindi ko alam ang sikreto mo? Inilabas ni Maribel ang sobrang itim. Kinuha niya ang mga litrato ni Stella at Benjo at isinabog ang mga ito sa ibabaw ng mesa. Ang mga bisita ay nag-uunahan sa pagsilip. Ang mga bulungan ay naging malalakas na komento ng pandidiri. Ano ito? Sigaw ni Carlos, dinampot ang isa sa mga litrato. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng apoy. Stella? Benjo? Ano ang kahulugan nito? Ito ang resulta ng DNA test ng batang yan, Carlos. Sabi ni Maribel, iniabot ang huling papel. Suriin mo ng mabuti. Ang batang ipinagmamalaki mo na tagapagmana ng iyong pangalan ay anak ng iyong driver. Niloko ka ng babaeng pinili mo kaysa sa akin. Isang matalim na katahimikan ang bumalot sa mansyon. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Carlos. Tiningnan niya ang bata. Tiningnan niya si Stella na ngayon ay umiiyak na sa takot. At tiningnan niya si Benjo na nakatayo sa isang sulok, nakayuko at hindi makatingin ng diretsyo. Hayop ka! Traidor! Sigaw ni Carlos habang susugod sana kay Benjo. Ngunit mabilis siyang hinarang ng mga tauhan ni Leo. Hindi pa natatapos doon si Maribel. Humakbang siya palapit kay Aling Rosa na ngayon ay nakahawak sa kanyang dibdib. Tila aatakehin sa puso. At para sa inyo, inay, ang bahay na ito, ang mansyong ito na itinuturing ninyong kaharian, binili ko na ito mula sa bangko matapos ninyong isangla. Ang titulong hawak ninyo ay wala ng kwenta. Itinaas ni Maribel ang susi na ibinigay ni Leo sa mall. Ito ang orihinal na susi ng master bedroom. At dahil ako na ang may-ari ng bahay na ito, may sasabihin ako sa inyong lahat. Itinuro ni Maribel ang pintuan ng mansyon. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato, ngunit ang kanyang mga mata ay may bakas ng pait na ngayon lamang maghihilom. Carlos, Stella, Aling Rosa, lumabas kayo sa bahay ko. Ngayon din. Hindi mo ito magagawa sa akin, Maribel. Asawa mo ako. Ang sigaw ni Carlos ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ngunit tila wala na itong talim. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at panginginig. Habang ang mga bisita ay dahan-dahang nagsisialisan. Ang ilan ay may bulungan ng pangungutya. Ang iba na may hindi mapigilang kumuha ng litrato ng kanilang kahihiyan na iwan ang pamilya Domingo na nakatayo sa gitna ng kanilang naglalahong karangyaan. Asawa? Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Maribel. Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo noong gabi ng pagdating mo? Sabi mo, isa lang akong katulong na pinatira niyo rito dahil sa awa. Ngayon, gagamitin ko ang sarili mong salita, Carlos. Dahil sa awa, hinayaan ko kayong manatili rito ng ilang araw para makapaghanda. Pero tapos na ang oras ng awa. Mabilis na lumapit ang mga tauhan ni Leo. Nagsimula silang maglabas ng mga maleta na kanina pa nakahanda sa bodega. Ang mga gamit ni na Carlos, Stella at Aling Rosa ay inilalagay sa gitna ng sala na tila mga basurang itatapon. Maribel, anak,
Pag-usapan natin ito. Nagsusumamong lumapit si Aling Rosa. Ang mga kamay ay nanginginig habang pilit na hinahawakan ang braso ni Maribel. Kahit para sa akin na lang. Ako ang nagpalaki kay Carlos. Ako ang nag-alaga sa iyo noong bago pa lang kayo. Hindi mo kami pwedeng itapon sa kalsada na parang mga aso. Tiningnan ni Maribel ang matanda. Ang mukha ni Aling Rosa, na dati puno ng kapalaluan, ay ngayon ay puno ng kulubot ng takot. Inalagaan niyo ako. Ang pagpapalayas sa akin sa sarili kong silid. Ang pagpapakain sa akin ng tirang pagkain. At ang pagpapahiya sa akin sa harap ng ibang tao. Iyon ba ang tawag niyo sa pag-aalaga? Ang bawat sampal na tinanggap ko sa inyo ay binabayaran ko na ngayon sa pamamagitan ng pagpapakita sa inyo ng pintuan. Sa isang sulok, sinusubukan ni Stella na isilid ang ilang mamahaling alahas sa kanyang bag, kasama ang kwintas na perlas ng ina ni Maribel. Ngunit bago pa niya ito maisara, mabilis na humawak si Leo sa kanyang kamay. Ibigay mo yan. Malamig na utos ni Leo. Akin ito. Binigay ito sa akin ni Carlos. Sigaw ni Stella habang yakap-yakap ang bata na ngayon ay umiiyak na ng malakas. Lumapit si Maribel at kinuha ang kwintas mula sa kamay ni Stella. Hinaplos niya ang mga perlas, ang tanging alaala ng kanyang nakaraan na nanatiling busilak. Ang kwintas na ito ay hindi para sa isang magnanakaw na katulad mo. At ang batang iyan, dalhin mo na siya kay Benjo. Doon kayo nararapat sa taong tunay na nagmamay-ari sa inyo. Sa labas ng mansyon, ang ulan ay nagsimulang pumatak. Lumilikha ng isang malungkot na tunog sa ibabaw ng mga sasakyan. Isa-isang itinulak ng mga gwardya ang mga maleta palabas ng gate. Si Carlos, na dati ay mayabang at makapangyarihan, ay nakatayo na ngayon sa ilalim ng ulan, basa at wasak ang pagkatao. Please, saan kami pupunta? Tanong ni Carlos. Ang kanyang boses ay tila isang bata na nawawala sa dilim. Hindi ko na problema yan, Carlos, sagot ni Maribel. Habang nakatayo sa may pintuan, ang liwanag mula sa loob ng mansyon ay nagmumukhang anino sa kanyang likuran. Siguro ay pwedeng hiramin mo ang kondo na binili mo para kay Stella gamit ang pera ko. Ay, nakalimutan ko. Kasama rin pala iyon sa mga assets na narimata ng bangko at nasa ilalim na ng pangalan ko. Ang tunog ng pagsasara ng malaking pinto ng mansyon ay tila huling hatol ng langit. Narinig ni Maribel ang huling sigaw ni Aling Rosa at ang pag-iyak ni Stella sa labas. Ngunit hindi na siya lumingon. Nakaluhod sa basang semento si Carlos, pinapanood ang paglamlam ng mga ilaw ng bahay na dati niyang itinuring na kaharian. Ang kanyang kumpanya ay wala na. Ang kanyang karangalan ay naglaho. At ang babaeng tinalikuran niya ay siya palang nagmamay-ari ng hangin na kanyang hinihinga. Sa loob ng mansyon, dahan-dahang umupo si Maribel sa sofa. Ang katahimikan ay tila isang estranghero na ngayon lamang niya muling nakatagpo. Lumapit si Leo at inabutan siya ng isang baso ng mainit na tsaa. Tapos na, Maan, wala na sila. Malambing na sabi ni Leo. Tumingin si Maribel sa paligid. Ang mansyon ay malawak, marangya, at sa wakas ay payapa. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang maliit na butas sa kanyang puso. Hindi dahil sa panghihinayang sa mga nawala, kundi dahil sa pagod ng 3 taong pagpapanggap at pagtitiis. Salamat, Leo. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin. Pabulong na sabi ni Maribel. Hinding-hindi kita iiwan, Maan. Ngayon, magsisimula na ang tunay mong buhay. Sagot ni Leo, habang ang kanyang kamay ay marahang pumatong sa kamay ni Maribel. Ngunit habang nag-uusap ang dalawa, isang tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa labas. Hindi para sa pagpapaalis, kundi para sa isang arrest warrant. Ang asul at pulang liwanag mula sa sasakyan ng pulis ay sumasayaw sa basang kalsada. Nagbibigay ng isang nakatatakot na kulay sa mukha ng mga taong nakatayo sa labas ng gate ng mansyon. Ang tunog ng sirena ay unti-unting humina. Ngunit ang kaba sa dibdib ni Carlos ay mas lalong bumilis. Ginoong Carlos Domingo?
Tanong ng isang opisyal habang bumababa sa sasakyan, hawak ang isang puting papel. Mayroon kaming warrant of arrest para sa inyo. Napatitig si Carlos sa opisyal. Ang ulan ay patuloy na bumabuhos sa kanyang mukha. Ano? Warrant? Para sa ano? May nagkamali lang dito, officer. Ako ang may-ari ng Domingo Designs. Kinasuhan kayo ng estafa at falsification of commercial documents. Malamig na sagot ng pulis. Kasama na rin dito ang mga report tungkol sa paglustay ng pondo ng kumpanya na inireklamo ng MS Group. Napalingon si Carlos sa pintuan ng mansyon. Doon, nakatayo si Maribel kasama si Leo. Ang kanyang asawa, ang babaeng inakala niyang walang alam sa mundo, ay nakatingin sa kanya nang may halong lungkot at paninindigan. Sa sandaling iyon, natanto ni Carlos na ang bawat dokumentong pinirmahan niya nitong mga nakaraang linggo ay ang mga pako na bumuo sa sarili niyang kulungan. Maribel, iurong mo ang kaso. Maan, parang awa mo na. Sigaw ni Carlos habang hinahawakan siya sa magkabilang braso ng mga pulis. Ang kanyang mamahaling suit ay basang-basa na at dumidikit sa kanyang katawan. Nagmumukha siyang isang kaawa-awang nilalang sa gitna ng dilim. Ngunit hindi natinag si Maribel. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa tunog ng ulan. Hindi ako ang nagpakulong sa'yo, Carlos. Ang sarili mong mga kamay ang gumawa niyan. Pinili mong magnakaw, pinili mong mandaya, at pinili mong sakta ng taong pinagkatiwalaan ka. Ngayon, harapin mo ang bunga ng iyong mga gawa. Habang isinasakay si Carlos sa loob ng patrol car, si Stella naman ay pilit na umiiwas sa paningin ng mga tao. Sinubukan niyang maglakad palayo bitbit ang bata, ngunit hinarang siya ni Benjo. Stella, saan mo dadalhin ang anak ko? Tanong ni Benjo. Ang boses ay puno ng pait. Hindi mo anak ito. Umalis ka sa harap ko, Benjo. Sigaw ni Stella, ngunit ang kanyang boses ay puno ng takot. Narinig mo ang sinabi ni Madam Maribel kanina, di ba? Alam na ng lahat ang totoo. Sabi ni Benjo habang hinahawakan ang braso ni Stella. Wala ka nang matatakbuhan. Wala na si Carlos para sustentuhan ang mga luho mo. Ngayon, kailangan nating harapin ang katotohanan na pareho nating sinira ang buhay natin para sa pera. Naiwang nakaluhod sa gilid ng kalsada si Aling Rosa. Umiiyak at humihingi ng tulong sa mga kapitbahay na dati ay kinakainggitan siya. Ngunit walang lumapit. Ang lahat ay nakasara ang mga pinto at bintana. Tila ayaw madamay sa karma na dumating sa pamilya Domingo. Pumasok muli si Maribel sa loob ng mansyon, isinara ang pinto at iniwan ang lahat ng ingay sa labas. Umupo siya sa tabi ng bintana at pinanood ang pag-alis ng sasakyan ng pulis. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Masakit pa ba, Maan? Tanong ni Leo habang inilalagay ang isang kumot sa balikat ni Maribel. Hindi ko alam, Leo. Sagot ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa dilim sa labas. Parang may bahagi ng pagkatao ko ang namatay kasama ng pag-alis nila. Pero sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nararamdaman ko na malaya na akong huminga. Iyon ang mahalaga. Ang hustisya ay hindi laging masaya, ngunit ito ang nagbibigay ng daan para sa bagong simula, sabi ni Leo. Ang gabing iyon ay naging saksi sa pagbagsak ng isang kaharian na itinayo sa kasinungalingan. Ang karma ng kasinungalingan ay hindi lamang isang parusa, kundi isang salamin na nagpakita kay Carlos at sa kanyang pamilya ng tunay nilang anyo. Mga taong nabulag ng kinang ng yaman at nakalimutan ng halaga ng tunay na pagmamahal at katapatan. Samantala, sa loob ng kulungan, ang katahimikan ay tila isang masamang panaginip para kay Carlos. Wala na ang kanyang mga tauhan, wala na ang kanyang luho, at higit sa lahat, wala na ang babaeng handang magsakripisyo ng lahat para sa kanya. Doon, sa gitna ng 4 na pader ng rehas, nagsimulang pumatak ang mga luha ng pagsisisi na wala ng patutunguhan. Ang bawat hakbang ni Maribel
Sa loob ng madilim at malamig na pasilyo yun ng kulungan ay nagbibigay ng kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Ang amoy ng klorina at luma na bakal ay tila sumasakal sa hangin. Sa kabilang dako ng makapal na salamin, nakita niya ang isang lalaking halos hindi na niya makilala. Si Carlos. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata, wala na ang maayos na gupit ng buhok, at ang suot niyang kulay kahel na uniforme ay tila isang malaking insulto sa kanyang dating pagkatao. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, at ang kanyang mga kamay na dati may hawak na mamahaling pluma ay nanginginig habang dinadampot ang telepono para makausap ang asawa. "Maan," tawag ni Carlos. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng desperation na tila isang taong nalulunod sa gitna ng dagat. "Salamat. Salamat at pumarito ka. Alam kong galit ka, pero Maan, hindi ko na kaya rito. Ang dumi, ang sikip, parang awa mo na. Gamitin mo ang impluensya mo. Iurong mo ang kaso. Magbabago ako, pangako." Nanatiling tahimik si Maribel. Tiningnan niya ang mga mata ni Carlos, naghahanap ng kahit katiting na bakas ng tunay na pagsisisi. Ngunit ang nakita niya ay takot lamang. Takot para sa sarili nitong kapakanan, hindi dahil sa sakit na idinulot nito sa kanya. "Bakit, Carlos?" tanong ni Maribel. Ang boses ay mahinahon, ngunit tila yelo sa lamig. "Para saan? Para muli mo akong tawaging alila? Para muli mong itapon ang mga pangarap ko sa basura? O para bigyan ka ng pagkakataong humanap ng bagong Stella na papalit sa akin?" "Maan, nagkamali ako. Si Stella, siya ang nanggulo sa akin sa Dubai. Natempt lang ako dahil malayo ako sa'yo." Pagsisinungaling ni Carlos, pilit na ibinabalik ang sisi sa iba. "Pero ikaw ang mahal ko. Ikaw ang asawa ko. Di ba sabi mo noon, kahit anong mangyari, hindi mo ako iiwan?" Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Maribel. Iyon ang Maribel na pinatay mo, Carlos. Ang babaeng naniwala sa mga matatamis mong salita ay wala na. Ang kaharap mo ngayon ay ang babaeng binuo ko mula sa sarili kong mga sugat. Napayuko si Carlos, ang kanyang noo ay sumandal sa malamig na salamin. Alam ko na ikaw ang nagpapatakbo ng lahat. Noong nasa Dubai ako, nagtataka ako kung bakit laging maayos ang reports ng kumpanya kahit wala ako. Ikaw pala ang gumagawa ng lahat ng designs, di ba? Ikaw ang utak sa likod ng Domingo Designs. I was too proud to admit it. Nainggit ako sa galing mo, Maan, kaya sinubukan kitang liitan. Para pakiramdam ko, ako pa rin ang nasa itaas. Ito ang pag-amin na matagal nang alam ni Maribel. Ngunit ang marinig ito mula sa bibig ni Carlos ay hindi nagbigay ng katuwaan sa kanya. Sa halip, nakaramdam siya ng matinding awa. Awa para sa isang lalaking hinayaan ng sariling ego na wasakin ang isang masayang pamilya. "Ginamit mo ang pag-ibig ko para ikulong ako, Carlos. Pero hindi mo alam. Sa bawat gabing pinaiiyak mo ako sa bodega, doon ko nahanap ang lakas kong lumaban," sabi ni Maribel. "Hindi ko iuurong ang kaso. Kailangan mong pagbayaran ang bawat sentimong ninakaw mo at ang bawat luhang pumatak sa mga mata ko." "Maan, huwag. Paano si Inay? Paano ang kinabukasan ko?" Pagsusumamo ni Carlos, ang mga luha ay nagsimula nang umagos sa kanyang pisngi. "Ang inay mo ay nasa pangangalaga na ng mga social services at ang kinabukasan mo? Iyan ang drawing na ikaw mismo ang gumuhit. Carlos, ngayon, ikaw ang magkulay nito sa loob ng rehas." Huling pahayag ni Maribel. Dahan-dahang ibinaba ni Maribel ang telepono. Tumayo siya, inayos ang kanyang damit, at tumalikod nang hindi man lang lumingon sa mga huling pagsigaw ni Carlos sa kabilang panig ng salamin. Sa kanyang paglakad palabas ng presinto, ang liwanag ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Malakasan ng hangin, tila hinihipan nito ang lahat ng bigat na nanatili sa kanyang puso sa loob ng 3 taon. Sa unang pagkakataon,
Hindi na siya ang asawa ni Carlos Domingo o ang alila sa bodega. Siya si Maribel Santos, malaya, matatag, at handa na para sa bagong yugto ng kanyang buhay. Isang buwan matapos ang huling pagkikita nila ni Carlos, ang bawat sulok ng mansyon ay nabalot na ng isang kakaibang uri ng katahimikan. Isang katahimikang hindi na nakatatakot, kundi isang musika ng kapayapaan. Ang amoy ng alikabok at kapaitang nanahan sa bawat pader ay pinalitan na ng samyo ng mga sariwang bulaklak at ang bango ng bagong bukas na mga lata ng pintura. Nasa loob ng kanyang bagong studio, si Maribel. Ang silid na ito, na dati ay isang malawak at bakanting guest room, ay puno na ngayon ng liwanag na nagmumula sa malalaking bintana. Ang sikat ng araw ay humahaplos sa kanyang mga balikat habang siya ay nakatayo sa harap ng isang malaking canvas. Ang kanyang mga kamay ay hindi na namumula sa matapang na sabon ng paglalaba. Sa halip, ang kanyang mga daliri ay may mga bahid ng kulay asul, ginto at puti. Dahan-dahan niyang inilapat ang pinsel sa canvas. Ang bawat hagod ay tila isang paghinga, isang pagpapakawala ng mga emosyong matagal na niyang ibinaon. Hindi na siya nagpipinta dahil kailangan niyang kumita ng pera para sa ibang tao. Nagpipinta siya dahil ito ang tibok ng kanyang sariling puso. Narinig niya ang marahang pagkatok sa pintuan, isang tunog na hindi na nagbibigay sa kanya ng kaba o takot. Lumingon siya at nakita si Leo na nakatayo roon. May bitbit na isang tasa ng mainit na tsokolate. Ang kanyang nangiti ay nananatiling banayad, tila isang kanlungan sa gitna ng bagyo. Masyado ka ng seryoso rito, Maan, malambing na sabi ni Leo habang inilalapag ang tasa sa maliit na mesa sa tabi niya. Kailangan mo ring magpahinga. Sabi ng doktor, ang paghilom ng puso ay hindi lang sa isip, kundi sa pag-aalaga rin sa katawan. Sandali na lang ito, Leo, sagot ni Maribel. Ang kanyang boses ay may bago ng tono, isang tono ng katiyakan at kaligayahan. Gusto ko lang tapusin ang bahaging ito. Ito ang phoenix na sinasabi ko sa'yo. Ang ibon na muling nabuhay mula sa sarili niyang abo. Lumapit si Leo at tumayo sa tabi niya. Tinitingnan ang kanyang gawa ng may matinding paghanga. Hindi ito ang tingin ng isang investor sa isang produkto, kundi tingin ng isang lalaki sa sining ng babaeng kanyang pinapahalagahan. Napakaganda, Maan. Ramdam na ramdam ang kalayaan sa bawat kulay, bulong ni Leo. Saglit silang nanatiling tahimik, pinakikinggan lamang ang awit ng mga ibon sa labas ng bintana. Dahan-dahang dinala ni Leo ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang mga daliri ni Maribel na may mantsa ng pintura. Walang pilit, walang pagmamadali. Ang kilig ay hindi nanggaling sa malalaswang salita o marahas na ugnayan, kundi sa paggalang at sa distansyang unti-unting nababawasan ng pagtitiwala. Naramdaman ni Maribel ang init ng kamay ni Leo, isang init na hindi nagbabantang manakal, kundi nag-aalok na umalalay. Salamat, Leo. Dahil sa'yo, nahanap ko muli ang sarili ko. Pabulong na sabi ni Maribel habang dahan-dahang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Leo. Wala akong ginawa kundi buksan ang pinto, Maan. Ikaw ang naglakas loob na lumabas, sagot ni Leo, bago maranghalikan ang tuktok ng kanyang ulo. Sa kabilang dako, hindi kinalimutan ni Maribel ang mga taong pinagdaanan ang parehong hirap na naranasan niya. Itinatag niya ang MS Foundation for Women, isang tahanan para sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aabuso at kataksilan. Hindi niya lang sila binigyan ng matutuluyan. Tinuruan niya silang magpinta, manahi, at hanapin ang sarili nilang boses sa mundong pilit silang pinatatahimik. Ang makita ang isang babaeng dati ay nakayuko, na ngayon ay nakatayo ng matuwid habang hawak ang kanyang sariling obra. Doon natanto ni Maribel na ang kanyang sakit ay may layunin. Ang kanyang sugat ay naging bintana para sa iba na makita ang liwanag. Nang hapong iyon,
Habang ang langit ay nagpapalit ng kulay mula sa kahel patungong lila, naglakad sina Maribel at Leo sa malawak na garden ng mansyon. Wala nang anino ng nakaraan, wala nang bakas ng pamilya Domingo. Handa ka na ba para sa exhibition mo bukas? Tanong ni Leo. Handa na ako, Leo. Hindi lang para sa exhibition, kundi para sa buong buhay na naghihintay sa atin. Sagot ni Maribel nang may matatag na ngiti. Tumingin siya sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang gabi ay dahan-dahang dumarating. Ngunit hindi na siya natatakot sa dilim. Dahil alam niya, sa loob niya, may isang apoy na hindi kailanman muling mapapatay ng sinuman. Ang pagtanggap sa nakaraan ay ang susi sa kanyang paglaya, at ang paghilom ng kanyang puso ay ang pinakamalaking tagumpay na nakamit niya. Ang gabing ito ay hindi lamang isang pagtitipon. Ito ang koronasyon ng isang babaeng nagmula sa abo. Ang Manila Art and Fashion Gala ay puno ng mga kumukutitap na ilaw. Ang tunog ng masigabong palakpakan ay tila isang dagat na humahampas sa mga pader ng bulwagan. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Maribel Santos, hindi na bilang isang anino, kundi bilang ang nag-iisang MS. Suot niya ang isang bestidang kulay ginto na tila hinabi mula sa mga sinag ng araw. Ang bawat tahi, ang bawat disenyo ay nagkukwento ng kanyang paglalakbay. Habang kinakausap niya ang mga mamamahayag at mga batikang kritiko, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng dangal. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang pangangailangang yumuko sa sinuman. Madam MS, ano ang mensahe niyo para sa mga kababaihang nakakaranas ng hirap ngayon? Tanong ng isang reporter. Tumingin si Maribel ng diretso sa kamera. Ang kanyang ngiti ay payak ngunit may lalim. Ang bawat sugat ay may pagkakataong maging sining. Huwag ninyong hayaang sabihin ng ibang tao kung sino kayo. Ang inyong halaga ay hindi nakadepende sa kung paano kayo tinatrato ng iba, kundi sa kung paano ninyo pinahahalagahan ang inyong sarili. Mula sa gilid ng entablado, nakita niya si Leo. Nakasandal ito sa isang poste, suot ang kanyang pamilyar na banayad ng ngiti habang pinapanood siya. Sa gitna ng karamihan, tanging ang mga mata ni Leo ang nagbigay sa kanya ng pakiramdam na siya ay nasa tahanan. Matapos ang programa, lumabas ang dalawa sa balkonahe ng gusali upang makalanghap ng sariwang hangin. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga bituing nakakalat sa ibaba, at ang malakas na ihip ng hangin ay nagpapadala ng lamig na masarap sa balat. Napakaganda mo ngayong gabi, Maan. Bulong ni Leo habang lumalapit sa kanya. Salamat, Leo. Pakiramdam ko, sa wakas ay tapos na ang lahat ng pagpapagap. Sagot ni Maribel. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Malinis ang mga ito, walang mantsa ng uling, walang kalyo ng sapilitang pagtatrabaho. Ang mga ito ay mga kamay ng isang malayang babae. Kinuha ni Leo ang isang maliit na sobre mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Maribel. May dumating na sulat sa opisina kanina, mula sa abogado ni Carlos. Binuksan ni Maribel ang sobre. Hindi ito arrest warrant o panibagong kaso. Ito ay ang huling pirma sa kanilang annulment papers. Sa wakas, ang huling tanikala na nag-uugnay sa kanya sa pangalang Domingo ay naputol na. Wala ng Carlos, wala ng Aling Rosa, wala ng Stella. Ang nakaraan ay isa na lamang malabong alaala na unti-unti nang binubura ng panahon. Dahan-dahang pinunit ni Maribel ang sulat at hinayaan ang maliliit na piraso ng papel na tangay ng hangin, tila mga puting talulot na nalalaglag mula sa puno. Malaya ka na, Maan, sabi ni Leo. Dahan-dahan itong hinawakan ang kanyang baywang at iniharap siya sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit, sapat na upang maramdaman ni Maribel ang mainit na hininga ni Leo at ang mabilis, ngunit banayad na tibok ng kanyang puso. Anong plano mo ngayon? Tanong ni Leo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Gusto kong maglakbay.
Gusto kong makita ang mundo na hindi sa pamamagitan ng isang maliit na bintana ng bodega. Sagot ni Maribel. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumapo sa pisngi ni Leo. At gusto kong gawin iyon kasama ka. Isang matamis na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Walang kailangang sabihin dahil ang bawat tingin at bawat haplos ay sapat na upang ipahayag ang isang pangakong mas matibay kaysa sa anumang kontrata. Marahang idinikit ni Leo ang kanyang noo sa noo ni Maribel. Ang kilig na nararamdaman ni Maribel ay hindi katulad ng sa kabataan. Ito ay isang mas malalim na uri ng pag-ibig. Isang pag-ibig na binuo sa pundasyon ng paggalang, pagtitiwala, at muling pagtuklas sa sarili. Hinding-hindi kita iiwan, Maan. Sa bawat bagong simula, narito ako sa tabi mo. Pangako ni Leo, bago niya dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Maribel at magkasabay silang tumingin sa malawak na abot tanaw. Ang gabi ay hindi na katulad ng dati. Ang dilim ay wala nang dalang takot, kundi isang tabing na naghahanda para sa pagsikat ng isang bagong araw. Ito ang kanyang bagong simula. Ang kwento ni Maribel Santos ay hindi nagtatapos sa paghihiganti, kundi sa tagumpay ng kanyang sariling kaligayahan. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila mga pahina ng isang libro na mabilis na binalitaktak ng hanging amihan. Sa malawak na hardin ng mansyon na dati ay naging saksi sa kanyang paghihinagpis. Nakaupo si Maribel sa ilalim ng isang malagong puno ng nara. Ang kanyang mga kamay ay abala sa pag-aayos ng mga bulaklak. Ang bawat galaw ay may indayog ng kapayapaan na matagal na niyang hinanap. Sa malayong piitan, ang pangalang Carlos Domingo ay unti-unti nang nilalamon ng limot. Balita sa mga pahayagan na si Carlos ay nagsisilbi ng kanyang sentensya, malayo sa karangyaan at kapangyarihang dati niyang sinasamba. Wala na ang kanyang mga kaibigan, wala na ang kanyang kumpanya, at higit sa lahat, wala na ang babaeng handang mag-alay ng buhay para sa kanya. Si Aling Rosa naman ay nananatili sa isang tahimik na nursing home kung saan ang tanging kasama niya ay ang kanyang mga pagsisisi at ang anino ng isang kahariang gumuho dahil sa sarili niyang kasakiman. Si Stella at Benjo? Ang kanilang kwento ay nagtapos sa isang maliit na silid sa gilid ng Riles kung saan ang bawat araw ay isang pakikibaka para sa kaligtasan. Ang batang walang kasalanan ay lumalaki sa gitna ng katotohanang binuo ng mga kasinungalingan ng kanyang mga magulang. Ang karma ay hindi laging dumarating na may kasamang malakas na tunog. Madalas, ito ay ang tahimik na pagkabulok ng isang buhay na itinayo sa buhangin. Ngunit para kay Maribel, ang kanyang legacy ay hindi ang kanyang yaman o ang kanyang sikat na brand. Ang tunay niyang pamana ay ang mga babaeng nasa ilalim ng MS Foundation. Sa bawat pagbisita niya roon, nakikita niya ang kanyang sarili sa mga mata ng bawat nanay, bawat ate, at bawat dalagang minsan nang nawalan ng pag-asa. Ang kanilang mga tawa at ang kanilang muling pagtayo, ang tunay na nagpapatunay na ang paghihirap ay may katapusan. Naramdaman ni Maribel ang isang mainit na haplos sa kanyang balikat. Si Leo. Hindi nagbago ang tingin nito sa kanya. Punong-puno pa rin ng paghanga at wagas na pag-ibig. Handa na ang hapunan, Maan, malambing na sabi ni Leo. Nagpadala rin ng mensahe ang gallery sa Paris. Sold out na ang buong Phoenix collection mo bago pa man magsimula ang exhibition. Napangiti si Maribel. Salamat, Leo. Pero alam mo, hindi na yon ang pinakamahalaga sa akin ngayon. Ano ang mas mahalaga? Tanong ni Leo habang marahang inuupo ang sarili sa tabi niya. Ang pakiramdam na wala na akong kailangang patunayan sa mundo. Sagot ni Maribel habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Napatawad ko na ang sarili ko sa pagiging mahina noon at dahil doon, nahanap ko ang tunay na kapayapaan. Marami ang nagtatanong, napatawad na ba niya si Carlos? Ang sagot ni Maribel ay simple.
Pinatawad niya ang nakaraan hindi dahil karapat-dapat ang mga ito sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang puso sa katahimikan. Ang pagpapakawala sa galit ay ang huling hakbang ng kanyang ganap na paglaya. Sa huling sinag ng araw bago ang pagdating ng gabi, naglakad ang dalawa pabalik sa loob ng mansyon. Ang mga ilaw ay dahan-dahang bumukas, ngunit ang pinakamaliwanag na liwanag ay hindi nagmumula sa mga kristal na chandelier, kundi sa kalooban ni Maribel. Ang kwentong ito ay isang paalala sa bawat nakikinig. Ang iyong nakaraan ay hindi ang iyong hantungan. Ang bodega ng iyong buhay ay maaring madilim at puno ng alikabok. Ngunit tandaan mo, doon din madalas matatagpuan ang mga nakatagong hiyas na magpapaningning sa iyong kinabukasan. Ang tunay na yaman ay hindi nasa ginto o titulo, kundi nasa dangal at katatagan ng isang pusong marunong muling magmahal matapos mawasak. Ito ang kwento ni Maribel Santos, isang alila na naging reyna, isang biktima na naging manunubos. Ang kanyang kwento ay tapos na, ngunit ang kanyang pamana ng katatagan ay mananatili sa bawat puso nating nangarap at lumaban.